Mga bata, Sunday School. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. So, magandang o mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen? So, lahat ba tayo ay excited to listen or to hear the Word of God? Lagi natin sinasabi, no? This is the most important part of the service. No? Secondary lang yung music, yung pag-awitan natin, but again, this is the most important. Okay? So, tulungan niyo po ako. So, kung meron tayong mga maliliit na batang kasama, tulungan niyo po kami, no? Kasi madali kami ma-distract. Okay po? So, kung hindi natin sila mapatahimik, meron tayong children o Sunday school doon, kids doon sa kabilang kwarto, no? Okay, so maraming salamat at nandito pa rin tayo sa Elijah Christian Fellowship at sama-sama tayong sumasamba sa ating Diyos, no? And nandun pa rin tayo sa Book of Acts. Pag-uusapan natin, nakakatuwa, nakakatapos tayo ng Book of Luke. And then napapansin natin, no, kung sino yung laging nanonood ng Korean novela dito. At merong honest. No? Pero di ba nakaka-excite? Kasi bakit? Napag-aralan natin si Luke, and then ngayon nandito na tayo sa Book of Acts, and then nakita natin yung history, no? Yung buhay ni Kristo, yung ministry ni Jesus, at nandito na tayo ngayon sa Book of Acts, yun yung pagsilang ng simbahan. Dito nag-start ang simbahan. Okay po ba? So, naaalala niyo yung mga pinag-aralan natin? So, gagawin natin mabilis lang to because we have our baptism mamaya. And then, napansin nyo yung kanina, yung last Sunday, ang pinag-aralan natin is about salvation. Salvation and baptism. No? So, ito yung preach ng ating buting pastor na napag-aralan natin yung resulta ng pangangaral. Una, nabagabag. Actually, natutuwa ako kasi after ng worship service natin, we have youth fellowship. No? Tinatalakay din namin ito. And then, kaya nandito tong mga yung mga youth na sa harapan yan, nakikinig talaga yan. Nang sa ganon, meron silang isasagot pagdating sa youth fellowship. Yan. Okay, so una, nabagabag sila because natatandaan natin na ang mga taong yun, na nakinig kay Peter, these are the group of people also na sila yung, remember yung papasok si Jesus sa Jerusalem, sila yung tumatawag ng Hosanna, Hosanna. Sila yung sumisigaw, di ba? Iligtas mo na kami. But these are the group of people also na sila rin yung nagpapako kay Jesus. At sinong pinili nila? Si Barabas. Okay? So kaya nandun, nung napakinggan nila si Peter, nabagabag sila. Okay? And then nagkaroon sila ng question, paano kami mapapatawad? And then sinabi ni Peter kung paano, at andun yung number 2, napatawad sila. Okay? So kung tatanggapin nyo si Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, at talikuran ang mga kasalanan, no? Tayo ay mapapatawad. And of course, anong resulta ng pagkapatawad? Of course, yung kaligtasan. Naligtas din sila because during that time, 3,000 ang naniwala at nagpabaptize. So, could you imagine that? Tayo, 5 pa lang ngayong Sunday. 5 ang ibabaptize natin. And then, of course, hindi sila nahinto doon. Nagpatuloy sila. Ibig sabihin, nung tinanggap nila si Kristo at nagpabaptize sila, napunta sila sa isang part ng isang body, which is this one, like this one. This church is a body of Christ, tama? So, ang isang katawan, merong iba't ibang bahagi. Merong kamay, merong bibig, may paa, okay? So, nagpatuloy sila. And then, pag-uusapan natin ngayon, yung pamumuhay ng mga sumasampalataya. Bakit? They have the same faith na rin. So, may
Pare-pareha silang pananampalataya. Ano yung pananampalataya nila? Na naniniwala lahat sila kay Kristo. Naging Kristiyano sila lahat. Amen? So naniniwala ako, lahat tayo dito ay naniniwala kay Kristo. Amen? So okay. So lahat tayo, we have the same faith. We have the same pananampalataya. Okay? So ngayon, babasahin natin ang Book of Acts, chapter 2, verses 42 to 47. Inaanyayahan ko na tumayo po ang lahat. Okay, nakatayo po ba lahat? Okay. So, 42, inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po muli sa iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po yung makita po nila at ikaw po ang mangusap po sa puso po nila. Lord, dalangin ko po na tanggalin mo po yung espiritu ng antok nang sa ganon makapag-focus po kami sa iyong salita, Panginoon. At nang sa ganon, pagbalik namin sa labas, Panginoon, nakapag-recharge po kami dahil nandun po yung salita mo po sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay. Okay, so ang lesson natin ngayon is about fellowship. No? So kung bakit tayo nandito ngayon, ito is part of fellowship. So, pinag-uusapan natin, kasi kung ikaw ay naniwala kay Jesus, ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, ikaw ay Kristiyano. Tama? And then, the group na naging Christians, nag-gather tayo at pinag-uusapan natin si Jesus. And then there's a transformation doon. Ang minsan pinag-uusapan natin kung paano tayo binago ni Kristo. Amen? Kasi we have our experience. Tama? So tayo, nakita nyo yung mga kapatid nyo dati na ganito ang klase ng buhay pero binago ng Panginoon. So there's a transformation. At doon, pinag-uusapan natin kung paano tayo binago ng Panginoon. So ibig sabihin, nandun din na binautismuhan tayo. Tama? Kaya mayroong mga naka-line up dito na magpapabautismo. Baptism is a public declaration na sinasabi mo sa madla na ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay naniniwala kay Kristo. At wala kang ibang Diyos na sinasamba kundi sa ating Diyos na si Jesus. Amen? So ito yung pananampalataya natin. So public declaration. But during that time, baptism of the Holy Spirit, na maaalala natin, during that time, naalala nyo na sabi ng Panginoong Jesus, antayin nyo ako. Antayin nyo ang pinangako ng Diyos Ama, which is the Holy Spirit. So after 10 days, nung umakyat siya, bumaba ang banal na Espiritu at nakita sa bawat isa na merong dilang apoy. So that's the symbol of Holy Spirit. And then nagsalita sila ng iba't ibang wika at doon nag-start, di ba, nagsasabi sila, siguro mga lasing to mga to, sabi ng mga na tao nandun. And then doon nag-start na mag-preach si Peter. Okay? So naalala, but right now, if you're going to accept Jesus as your Lord and Savior, right there and then, ipapadala ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin. Okay? So hindi na natin kailangan mag-antay. Amen po ba? Okay, so ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Sabi dito sa 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. Remember,
Ang tumanggap ay ilan? 3,000. And then nandun sila sa upper room. 'Di ba sila yung 120 sila, yung followers ni Jesus? Okay? And then nadagdagan sila ng 3,000. But ang pinag-uusapan dito, pag binilang kasi itong 3,000 na to, ang binibilang lang yung lalaki. Paano kung may mga asawa to? Multiply na lang muna natin sa 2. So they have 6,000. Okay? But could you imagine, wala namang mikropono noon. 'Di ba? So kung magsasalita ako ng walang mikropono, mahirap nyong maririnig. But imagine ninyo, during that time, 6,000 na katao, pero paano sila naririnig? Paano naririnig si Peter? And that's the work of the Holy Spirit. Amen? So, syempre may intervention ng Panginoon. And then sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. This is the church of Christ. Merong iba't ibang bahagi. Minsan, merong iba sa inyo, nasa kamay. Minsan, nasa bibig. Minsan, nasa paa. Kung sino yung runner, sila yung paa. So, but, binubuo tayo ng body of Christ. Okay? Ang pundasyon natin ay si Kristo. Amen? And, kung sa church, tinatawag tayo as a bride, di ba? Bride of Christ. Kung merong bride sa church, may isang asawa, ang groom natin ay si Jesus, ang Diyos. Sa isang grupo ng mga sanga ng isang puno, the vine and the branches, merong isang puno. Ito yung sinasabi ko kanina, merong maraming sanga. Pero ang puno natin ay si Jesus. And isang grupo ng mga tupa ng isang pastol. So we are the, anong tawag dito? Sheep. Pero meron tayong isang tagapastol. Ito ang ating Panginoong Jesus. At isang kaharian ng isang hari. Siyempre kung merong isang kaharian, of course merong hari. Sinong hari natin? Of course, si Jesus also. Isang pamilya ng isang ama. Sinong ama natin? Si Jesus. Kung bakit natin tinatawag ang mga kapatid natin parang sisters and brothers. Tama po ba? So parang pag tinawag mo ang katabi mo, sister, huwag kang matutulog muna, nag-uumpisa pa lang. Brother, huwag ka muna matutulog, nag-uumpisa pa lang. Tama? So, yun ang tawagan natin, sisters and brothers. But magkakapatid tayo kay Kristo. Okay? Magkakaiba magulang natin, pero kay Kristo, magkakapatid tayo. Okay, isang gusali na may isang pundasyon. Okay? Ang pundasyon natin ay si Jesus. Kaya hindi tayo matitibag. Diba? Ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. Okay? So, sino ang pundasyon natin? Si Jesus. Okay? Amen? Right now sa evangelism, kung mapapansin ninyo, nakafocus sila sa kung anong gustong sabihin ng tao. No? For example sa inyo, kung ano yung gusto nyong marinig, most of the evangelists, nakafocus sila kung ano yung makikiliti ang tenga ng mga nakikinig. No? So, kung ano yung gusto nilang marinig, ayaw ma-offend, but remember, the Word of God is hinalintulad sa double-edged sword. Alam niyo yon? Isang tabak, pero dalawa ang talim. Na pagka tumusok sa'yo, masakit. But the truth hurts, tama? And then the truth will set you free. So, okay lang. Tamaan man ako, loko tong sabi siguro, yung maputing nasasalita na yun, parang tinatamaan ako sa sinasabi, hindi na ako attend bukas. Oh, wala talaga bukas kasi next Sunday. So, hindi ganoon. So, bilang magkakapatid kay Kristo, we are willing. Kasi ang kasarapan nito, habang tayo ay tinatouch pa ng Panginoon ang puso natin, ibig sabihin, concern pa siya sa'yo. Amen? Pero, pag dumating ang time na kalos na ang puso mo, hindi mo na alam mo yun, nariniwala ba kayo, ang konsensya ay built-in sa tao? Built-in. Kaya nga, the moment na, alam mo, iniisip mo pa lang, mangungupit ka, nakukonsensya ka na. Kinakabahan ka na. No? Pag meron kang gagawing mali,
there's something wrong. Tama? Ganon ka perfect ang Panginoon. Built-in yon. Pero, pag hindi na natin nararamdaman, magdasal-dasal tayo. Okay? So, amen? And then, ngayon, nowadays, napakaraming gadgets. Sobrang busy ng tao. Ultimo bata ngayon busy. Ni ayaw magpa-estorbo. Tama po ba? Bakit? Sino mga magulang dito? Yan, marami tayong mga magulang. Remember, parents, you have your responsibility sa mga anak ninyo. If you really love your kids, huwag niyong hayaan sa pag-gadget-gadget lang. Remember, pag binigyan niyo sila ng gadget, medyo convenient sa inyo, tama? Bakit? Walang mangungulit eh. Tama? And then sila, may sarili ng mundo. But, hindi lahat ng convenient ay tama. Kung convenient sa inyo, pero nahahayaan natin ang anak natin. Remember, dati, pag gusto mo manood ng TV, di ba may mga schedule yan? For example, may gusto kang cartoons, may schedule yan, tama? Most of the cartoons nasa Saturday yan dahil walang pasok. Tapos may oras lang. So, ikaw bata, aantayin mo yung schedule na yon, tama? At ito, hahayaan ka ng magulang mo, sige, ayan lang ang time mo. Limited. But right now, if you want to watch some movies na gusto mo, right there and then, pwede mong gawin. Bakit? May social media, may Netflix eh. May YouTube eh. Tama? So ngayon, busy na. Kahit bata, busy. No? Busy sa social media. And then, may sarili na mundo. And then, napakadali ng privacy sa kanila. Remember, cellphone, unlike yung desktop before, nakalagay yan sa sala nyo lang, tama? Whatever na gawin ng anak nyo dyan, nakikita ninyo. But right now, if they have the tablet, cellphone, magkukulong sa kwarto, hindi mo nga alam kung anong ginagawa. Tama po ba? Okay? So, and then, tayo, bilang magulang, meron tayong rules. Pwede kayong mag-impose ng rules at policy sa inyong tahanan. Bonding ninyo, puro kayo kanya-kanyang gadget. Alam niyo yung dating bonding, pag nagbabanding kayo, mayroong mga spare time, alam niyo yung dating bonding, may bugtong-bugtong. Tama? Walang gadget, pero may bugtong-bugtong. Pag hindi mo nahulaan, tawanan kayo ng tawanan. Tama? Meron ding bonding na naglalaro kayo physically. May patintero, may piko, may tinik, luksong tinik. Hindi ko kasi inabot yun eh. De joke lang. Inabot natin yun. Luksong tinik at saka luksong baka. Pero di ba? May bonding, may strategy. At yung unity, nagkakaroon ng unity. Bakit? Kailangan natin ganito may strategy tayo. At nang sa ganun, makuha natin yung goal natin. Tayo manalo. Pagpatintero. Tama? But right now, hindi mo nga alam kung paano ka makakapag-build ng real friend. Bakit? Sa chat lang. Unlike before, may nadadapa, tutulungan mo. May face-to-face kayong conversation. Pero ngayon, sa chat lang, hindi mo alam kung anong totoong emotion. Tama? Bakit? Subukan mo mag-chat ng lahat naka-capital letter. Wala ka namang masamang intensyon, pero anong mararamdaman ng receiver? Galit ka. Ha? Iisipin niya, galit ka. Galit ba to? Ang lalaki ng Tama? So, merong ibang hatid. But again, it's unethical. Kami sa youth fellowship, may rules kami. During youth fellowship, walang cellphone. Nang sa ganun, makapag-focus kami sa fellowship. Importante na nagkakarinigan kami, importante na naririnig namin yung mga sinasabi nila, yung kwento nila. Okay?
So, I hope makita rin natin ito and then ma-apply natin sa tahanan natin. And then, social media. Remember, 80%, marami nang hindi legit sa social media. Okay? So, if you're going to do your research, gawin nyo ng tama yung research. Social media, ang laki ng kakaining oras sa inyo. Yung sasabihin mo, gusto ko magbasa ng Bible. Pero, wait lang, ang ginamit mong magbabasa ng Bible, gadget mo. Tapos mayroong dumaan na ads. Parang ang ganda nito. Pwede pala ako umorder nito. Mura lang to, pwede ko order. Hanggang sa nakalimutan mo na ang pagbabasa ng Bible. Okay? So maraming maraming distractions na ngayon. Amen po ba? Pero once in a while, you have to disconnect. Disconnect. Kasi bakit? Tayo na yung kinokontrol ng mundo. Tama po ba? Walang masama sa paggamit ng device. But dapat ikaw ang nagko-control sa devices. Okay? Hindi ang device ang nagko-control sa tao. Amen po ba? And then, kasi lahat ng nasa simbahan ay lumalaban sa pagiging makasarili. Bakit? If you have your own gadget, minsan dito, kaya dito lang kung nag-start na tayo magsimula dito, I hope wala na muna yung gadget. Tama? Nang sa ganun, nakapag-focus tayo, nasa naman lang matapik mo yung kapatid mo. Kumusta ka na? Tama? Magkamustahan naman tayo. Yung mag-usap naman tayo, hindi yung pagkatapos mong kumain, umalis ka na. Sana kinamayan mo muna yung kapatid mo. Tama po ba? So bakit? We are family here. Tama? Nang sa ganun, naiintindihan natin at alam natin ang sitwasyon ng kapatid natin. Bakit? Minsan may pinaranas sa iyo ang Diyos na tulad ng dinadanas ng kapatid mo at ikaw na pagtagumpayan mo. Pwede kang maging blessing sa kanila. Amen? Amen. And ang pamumuhay ng mga sumasampalataya, ang haba pala nung natin, no? Pakikiisa, fellowship. Batayan ay kaligtasan. Siyempre kaligtasan. Bakit? Ang pinag-uusapan natin dito ay si Jesus. Ang itinataas natin ay si Jesus. Hindi naman yung pag nagfe-fellowship tayo, puro na lang sino tinataas nyo? Yung sarili ninyo, hindi naman. Tama? Dapat si Jesus ang tinataas. Yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin, kung tayo ay may karamdaman at kung paano niya tayo pinagaling, at kung meron tayong hindi kanais-nais na buhay at paano tayo tinanggal doon ng Panginoon. Amen? Remember, hindi ikaw ang humanap sa Panginoon. Sino ang humanap sa inyo? Ang Panginoon ang humanap sa atin. Amen? So, ito yun. Batayan ng kaligtasan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 3, sumulat kami. I think 1 John 1 to 3 ito. 1 to 3. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. So this is John. Remember, si John ay nakasama nila si Jesus mismo. Tama? So they are valid witness para kay Jesus. Bakit? Nakausap nila eh. Tama? But tayo, syempre, gaya ng sabi natin, meron mga tao dito na transform ng Panginoon. Na dating marumi at ngayon nilinis ng Panginoon, there's a transformation. Amen? So, meron tayong mga valid experience na pinaramdam sa atin ng Panginoon na siya ay Diyos para sa atin. Tama po ba? Yung dating wasak na relationship, inayos niya. Yung dating karamdaman na hindi ma-detect ng doktor, pinagaling niya. Tama? So, there's a transformation. Merong pagpapalang ginagawa ang Panginoon sa atin. At sabi sa verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya. At pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin.
So ito yung ginagawa natin. Kailangan natin sabihin na merong buhay na walang hanggan. Bakit? There's a bad news. We cannot save ourselves. At kahit anong yaman natin, at kahit anong edukado natin, hindi natin maliligtas ang sarili natin. But there's an eternal life na pwede pala nating makuha. Amen? Ito yung regalo ng ating Diyos. Kaya regalo siya dahil i-accept mo lang. Nang sa ganon, wala tayong maipagyabang. Walang maipagmamalaki. Ang sabi, ipinapahayag na nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yeah. So nang sa ganon, magkasama-sama tayo kay Kristo. Okay? And then this is the one of the proof na meron tayong triune God. Kaya pag binabaptize dito, sinabi ni Pastor kanina, binabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. We have one God but three persona. Okay? So magkakasama tayo, magkakaparehas tayo ng pananampalataya. So batayan ng pakikiisa o fellowship ay kaligtasan. Baptism of the Holy Spirit. So remember, gaya ng sabi natin kanina, right there and then, once you accept God o accept Jesus as your Lord and Savior, ipapadala ang banal na Espiritu sa'yo. But during their time, kailangan nilang antayin ang padala ng ating Diyos Ama, yung Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Espiritu Santo. Ayan. So, nakikipag-isa kay Kristo. Tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. Once nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ay tinatawag ng Kristiyano. Okay? And then, if you are a Christian, or if you really accept God, really yung totoo kasi alam naman ng Diyos ang katotohanan ng nasa puso natin. Tama? Wala naman nalilingid sa Kanya eh. Tama po ba? So, if you really accept God or Jesus as your Lord and Savior, you'll become a Christian. Ipapadala sa iyo ang banal na Espiritu at ikaw tatawaging Kristiyano. Pero, hindi tayo exempted sa separation from God. Why? Every time, of course, if you are a Christian, meron pa ring time na nagkakasala tayo. Tama? But, again, hindi ito perfection, di ba? Pag nagkasala ka, you have to go back. Humingi ka ng tawag, mananangin ka, at talikuran ng panala, ang pagkakasala. No? So, pero nandun yung separation of God, from God. Bakit? There's a Holy Spirit inside us na every time na gumagawa tayo ng kasalanan, nag-grieve ito. Tama? Remember, we have 7 days in a week. Nabasa natin kanina, araw-araw sila nagtitipon-tipon. We have 7 days in a week. Ilang araw tayo nagtitipon-tipon? Isa. Ilang oras? Sabihin natin 2. Tapos tulog ka. Tama? Sila araw-araw. Araw-araw sila nagkikita. Kahit sana man lang, sa part ng preaching, gising na gising ka. Amen? So, ulitin ko, kaibigan nyo ako at kapatid nyo ako. So, separation from God. Hindi tayo exempted. Remember. But again, meron kang way to go back. Humingi ka ng tawad. Tama? Amen. So, and then if you are become a Christian, of course, you're able to assess. Parang black and white lang yan. Alam mo yung itim sa puti. Oh? So, alam natin kung ano yung tama sa mali. So, sa liwanag ka ba o kadiliman? Tama? O sa ligtas o naliligaw pa rin. Or, kaisa ka o nag-iisa ka. Tama? Kaisa ka ba o nag-iisa ka? And then, we have to think, kasi
pinakamataas na number ng attendees natin ay 130. 150. So, ito yung maximum natin siguro, 150. Pero magpasalamat ka. Bakit? Kasama ka. Kaisa ka. No? So, eto siya. And then, ang fellowship is forever. Meaning, walang makakakuha sa iyo sa Panginoon sa kamay niya. Amen? So, fellowship is forever. Sabi sa Psalm, sabi ni David, Psalm 51:12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So, remember, isipin nyo ulit, nung una nyong narinig si Jesus at nalaman nyo na iniligtas ka pala niya. Di ba anong sarap na binayaran ng Diyos ang hindi natin kayang bayaran. Remember what He did on the cross. Tama? Na dapat tayo ang pinapatay, na dapat tayo ang tinatadyakan, na dapat tayo ang nilalatigo, pero inako niya. Nang sa ganun, matakpan ng dugo niya yung kasalanan natin. Tama? And then how grateful we are pag nalaman natin yon. But nagustuhan ko itong sabi ni David dito. Sabi niya, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Why? Hindi siya nagre-rely sa ability niya. Hindi siya nagre-rely sa kakayanan niya. Anong sabi niya? Lord, tulungan mo ko, ibalik mo ko, gawin mo kong tapat. Huwag mong sasabihin na, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho at susunod na ako sa'yo. Siguro magandang panalangin, Lord, tulungan mo kong makasunod sa'yo. Amen? Why? Bakit? Kung ikaw ay magre-rely sa sarili mong kakayanan, mag-fail at mag-fail ka. Tama po ba? Pero kung ikaw ang i-rely mo sa kakayanan ng Panginoon, hindi tayo maaagaw ni naman. Tama? Amen. So, pangalawa, dalawa lang naman to, kalikasan, paano? So, this is a part of pasasalamat. Pasasalamat. We have to be thankful. Actually, dapat celebration ito eh. Tama? Kaya nga tayo may kainan after eh. Celebration ito. Nagpapasalamat tayo dun sa 150, tayo yun, kasi kabilang tayo. No? Kung ito ay nag-200 na hindi ka na makakapasok, mahihirapan ka na. Tama? And then, magpasalamat tayo kasi kaya pa natin umakyat sa 4th floor. Kanina, pag akyat ko dito, lagi ako nakakarinig, "Hay! Pahinga muna ako." Tama? Next time, maririnig ko na, Amen. Bakit? Salamat sa Diyos sa lakas na binigay mo sa akin. Amen? So, naiintindihan ko. No? Uupo sila doon. Minsan, meron pa dito sa 3rd floor. Pahinga muna. Yan. But we have to be thankful. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi niya, sama-sama sa buhay, ari-arian at pagmamahalan. So sana ito yung makita sa atin bilang magkakapatid. Tama po ba? Kaya napapansin ko, remember, every time na meron tayong kainan, di ba, nagpo-provide ang church? Kung mapapansin nyo ngayon, meron ng ilan-ilan sa inyo na umaabot dito. Bakit? Nagsasacrifice to give yung, kung mapapansin nyo, meron kayong munggo, meron kayong lumpia, no? And then, pag naubusan ng volunteers, merong magbibigay may kanin, may sinigang, hamburger. So, remember, nandito na tayo. Amen? So, magkakapamilya tayo. Tama po ba? So, walang mataas sa atin, walang mababa. Pantay-pantay tayo. Hindi porket kami nagsasalita rito, mas mataas kami sa inyo. Hindi porket na nagmamap ka dito, nagwawalis ka dito, mababa ka. So, sa paningin ng Diyos, tayo'y pantay-pantay. Amen? So, sana magpatuloy tayo ng ganito. Sabi niya, nagsama-sama ang lahat
ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Kaya di ba, napansin nyo? Ari-arian nila yun eh. Nag-sacrifice sila eh. Pera nila yun, pagod nila yun, effort nila yun, oras nila yun, na nagluto. Kaya napansin nyo, sino nandito nung December, Christmas party natin? Yan. Meron nagbigay ng regalo. Tama? Meron nagbigay ng cake. Tama? Ari-arian nyo yun eh. Pwede nyo naman, sarili na lang yun eh. Tama? Sa pamilya. But, binahagi nyo sa pamilya nyo kay Kristo. Amen? Napakasarap, di ba? So, sana magpatuloy tayo dito ng ganon at maabot natin ito. And then sabi, pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Pinamahagi ayon sa kanyang pangangailangan. Hindi sobra-sobra, hindi labis-labis. Tama? Hindi, ubos biyaya. So, kung tayo, sasabihin ko lang, halimbawa, nagkakainan tayo. No? Merong, alam mo naman na marami pa yung natitira, pamahagi pa natin. Kung may nagugutom pa, bigyan natin. Pero alam nyo sa sarili nyo pagka sobrang busog na kayo, tama? So we have to stop also. Okay? And then kung tayo naman ang nagbibigay at alam mong sobra-sobra pa yan, huwag mo naman itago. Ipamahagi. Okay? Pero naniniwala na ako na wala na tayo doon. Nakaalis na tayo doon. Glory to glory. May improvement tayo. Amen? May transformation dahil kasama natin si Jesus. And then araw-araw sila nagkakatipon. Ulitin ko, araw-araw buti na lang. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So masaya at may malinis na kalooban. Walang pagmamalaki, walang pagmamataas, lahat pantay-pantay. And then, lahat tayo ay nagkasala. Kaya walang sino man dito ang pwedeng magmalaki. Tama po ba? And then, nagpapasalamat tayo sa ating kaligtasan. Bakit? Ang kaligtasan ay grasya ng Panginoon sa atin. Nang sa ganun, wala tayong maipagmamalaki. At kasama tayo sa iisang katawan. Katawan ni Kristo. Si Kristo ang ating ulo, sama-sama tayo. Amen po ba? Napakasaya, di ba? Napakasarap sa pakiramdam. No? And then 1 Corinthians. So masasabi ko na kapatid ko tong mga ito. Magkaiba man tayo ng kulay pero magkakapatid tayo kay Kristo. Tama? So sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipiras-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So fellowship with Christ. Inaalala natin si Kristo. Kaya every time na nagko-communion tayo, di ba ang sinasabi ng Panginoon, once you receive your element, take time to pray. Kasi, aalalahanin natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, kaya hindi siya biro-biro. Hindi lang siya basta ritual. Kaya, pagka tayo ay nagko-communion, take it seriously. Tahimik. Bakit? Baka tayo ay makabulabog sa ibang nagdadasal. Lahat tayo dapat nagdadasal. Bakit? Kailangan natin alalahanin yung ginawa ng ating Diyos. Amen? So, sabi sa public declaration, yung water baptism, kaya mamaya mawi-witness nyo, meron tayong 5 babautismohan, palakpakan natin. No? Napakabuti ng ating Panginoon. And then remember, si Jesus pa rin, ang Diyos pa rin ang naglagay ng desire sa puso nila na magpabautismo. Okay? So, a public declaration, so ibabautismohan sila dito.
Dinedeclare nila na sila ay Kristiyano na. At tayo ay magkakaparehas ng paniniwala, ng pananampalataya. Wala na silang ibang sasambahing Diyos maliban kay Jesus. Tama? Wala nang iba. Wala nang santo-santa. Santa Claus man yan o ano. So, wala nang iba. Okay? So, si Jesus lang. And then sabi sa 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So I hope, pag nakita tayo ng mga tao, nadadagdagan tayo. Bakit? We should be friendly church. Dapat friendly tayo. Kung merong bago dyan, kamayan nyo. Kaya di ba pag kumakanta tayo ng welcome to the family, kung malapit naman kayo, kamayan nyo naman. O katabi nyo na, welcome to the family, tinitingnan mo pa. Hindi ganun. Kailangan maging friendly tayo. Remember, nung kayo ay bago, alam nyo yung pakiramdam, tama? Sana isipin nyo rin. Dapat maramdaman nila na sila'y accepted sa pamilya natin. Amen? So bakit? Magiging kabahagi natin sila. So pagka kinanta nyo yung, next time pag kinanta nyo yung welcome to the family, yung may puso naman. Well, so hindi yung, tapos lalapitan nyo sila, kakamayan. Okay? Kahit medyo malayo-layo kayo, wag naman yung nagtutulakan pa. Oh, yun. So ganun. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, take time and pray. You have to focus. Kasi hindi siya basta-basta. Ang sabi dito, nagkakasala sa katawan. Kung tayo ay nagko-communion, take time and pray. Kailangan maalalahanin ninyo kung ano yung ginawa ng ating Diyos. Hindi yung kung ano-ano ginagawa natin. Mamaya na kayo magkwentuhan. Mamaya na kayo gumawa ng kung ano-anong gusto nyong gawin. Kasi hindi siya basta-basta. Hindi siya biro-biro. Okay. And then, there's a panganib sa fellowship ay kasalanan. Hindi natin maiiwasan na kasama natin merong umuusig pa rin kay Kristo. Tama? Hindi natin maiiwasan na meron pa rin hindi masyadong naniniwala o hindi naniniwala. Kasi bakit? Kung uusigin niya ang Panginoon, si Jesus, later on, kayo naman ang sisirain. Kaya 'di ba sa farming, sabi nila sa sa kamatis, huwag mong ihahalo ang bulok sa hindi bulok kasi bakit mahahawa sila. Yan. Okay? So, sabi sa Matthew chapter 18 verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Pagkapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Pag meron nagawa sa iyo ang kapatid mo, remember, magkakapatid tayo kay Kristo dito. Pag may nagawa sa iyo ang kapatid mo, sabi niya, dumiretso ka sa kanya. And, ang sabi, kausapin mo siya. Hindi mo ipapamalita sa iba. Hindi eh. Yung bago siya kausapin mo, nasabi mo na dito na, so, namarites mo na. Hindi, dediretso ka sa kanya. Okay? Dediretso ka sa kanya. Pero, kung hindi siya nakinig, anong sabi? Susumbong mo kay pastor. May hierarchy tayo. Una, dediretso kayo sa kanya. Pag hindi siya nakinig, pumunta kayo kay pastor. Pag hindi pa rin, sa church, kailangan balaan ang simbahan sa maling gawa niya.
Pang-apat, expel. Meron pa namang ibang church. Tama? Kasi bakit? Uulitin natin, hindi pwedeng ihalo ang bulok sa mga maaayos. No? And then, we have the authority na ano yung English nun? I-rebuke ang ating kapatid. Huwag naman yung sasabihin nyo, hindi, ayoko mag-judge eh. Ayoko mag-judge, mandami siyang dinedate. Ayoko mag-judge, baka kaibigan niya lang yun. Hindi. If, gaya na sabi, pinag-uusapan natin kanina, di ba? Alam nyo na. If you are a real Christian, alam mo na. Ano yung liwanag sa dilim? You're able to assess kung ano yung tama sa mali. Tama? So, wag naman yung, alam mo, yung parang papasok ka ng bangko. Okay? Ikaw yung security guard. Papasok ng bangko tapos naka-ski mask. Alam niyo yung ski mask? Yung sinusuot nilang bonnet, tapos may dalang shotgun, tapos ikaw yung security guard, hindi, ayoko mag-judge, hindi magra-rob ng bangko yan, magwi-withdraw lang yan. Wag naman ganon. Tama? Kung kapatid mo yan, at kapatid mo kay Kristo yan, right there and then, brother, sister, I don't think na kaaya-aya yan sa harapan ng ating Diyos. I think, magdasal ka, mali ang ginagawa mo. Tama po ba? So, we have to become brothers keepers. No? Kasi dapat maramdaman ng kapatid natin na tayo ay concerned sa kanya. But in a nice way. In a nice way. Okay? So, pinapanood tayo ng mundo kasi pinapanood tayo ng mundo. Remember, tayo ay Elijah Christian Fellowship. Pag bumaba tayo dyan, nakikita na tayo sa labas. At ito ba ang ugali ng Kristiyano? Tama? So remember, if you are a Christian, you are representing Christ sa buhay natin. Kaya ito ang ating pinag-uusapan, ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Ito na yung gagawin natin. Fellowship, pakikisa, fellowship, batayan yan ay kaligtasan pa rin. Siyempre gusto ng Panginoon, siyempre di ba meron tayong task, hanapin pa rin yung naliligaw at nawawala. So fellowship, kasi meron tayong mga kaibigan pa rin na hindi paligtas. And then kalikasan o paano, pasasalamat. We have to become thankful and we have to celebrate kasi bakit? Kasama tayo sa katawan ng ating Diyos. Kabahagi tayo. Okay? Amen po ba? So tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa iyong salita, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, at pinaintindi mo po sa amin ang nais mong sabihin. Lord, muli, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na next time, lalo po kami makapag-focus sa iyo at magawa po namin, ma-practice po namin yung pag-fellowship, Panginoon. Nang sa ganon, maraming maging kaibigan pa rin dito sa simbahan. At kami po ay magturingan bilang pamilya, Panginoon. At na talagang willing or parang Panginoon, na pwede silang sandalan, Panginoon. At nang sa ganon, panatag po kami na meron po kami mga kapatid sa simbahan. Muli, Panginoon, maraming salamat po muli sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw pa rin po yung sumama sa amin at ikaw pa rin po yung mag-ingat po sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nakaupo po tayo lahat.